Dito po sa mundo ng cryptocurrency, ang bawat galaw ng malalaking bansa ay may epekto sa market. Isa pong nakakagulat na balita ang lumabas kamakailan lamang kung saan mismong si US President Donald Trump ay nag-announce ng 5 mga cryptocurrencies na gusto po niyang itabi bilang bahagi ng strategic reserve ng gobyerno ng Amerika. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit po pinili ni Pangulong Trump ang mga cryptocurrencies na ito? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ayon po sa post ni Pangulong Donald Trump sa Truth Social, ang 5 cryptocurrencies na gusto po niyang maging bahagi ng US Digital Asset Reserve ay walang iba kundi sina XRP, Solana, Cardano, Bitcoin at saka Ethereum. Nakakagulat ito dahil bukod po kay Bitcoin at Ethereum na matagal nang itinuturing na pinakapopular at saka stable, napili rin sina XRP, Solana at ADA, mga cryptocurrencies na hindi inaasahan ng maraming mga traders at investors. Ngayon ay tingnan po natin isa-isa kung ano po ang mga ito at bakit maaring napili ni Pangulong Trump. Kaya simulan po natin kay XRP. Sa XRP ay ginawa po ng US-based crypto company na Ripple. Isa po ito sa pinakamalalaking cryptocurrency sa buong mundo na may market capitalization na umaabot po sa $140 billion. Ang pangunahing layunin ng XRP ay gawing mas mabilis at mas mura ang pag-transfer ng pera sa buong mundo kumpara sa ibang cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin. Ngunit may kontrobersiya rin sa likod ni XRP. Matagal po itong nasangkot sa isang legal battle laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC kung saan ay inakusahan ang Ripple ng pagbebenta ng unregistered securities. Bagamat nanalo ang Ripple sa karamihan ng laban, nagkaroon din ng bahagyang tagumpay ang SEC. Sa kabila nito, nananatiling malakas ang suporta kay XRP lalo na dahil sa matibay na lobbying efforts nito sa gobyerno ng Amerika. Pangalawa ay si Solana. Ang Solana ay isa pong blockchain platform na mabilis at epektibong ginagamit para sa pagbuo ng mga decentralized applications or dApps at saka NFTs. Isa po ito sa pinakamabilis na blockchain network sa buong mundo, kaya naman maraming developers ang gumagamit nito. Subalit, si Solana ay nagkaroon po ng mga issue noong taong 2022 nang bumagsak ang FTX, ang crypto exchange na pinamunuan noon ni Ginoong Sam Bankman-Fried. Dahil malapit ang koneksyon ni Bankman-Fried kay Solana, naapektuhan din ang presyo nito. Ngunit ngayon, muling bumabangon si Solana at ang pagkakapili nito sa reserve ni Pangulong Trump ay maaaring magdulot ng mas malaking interest mula sa mga investors. Pangatlo ay si Cardano or ADA. Si ADA ay ang native cryptocurrency ng Cardano blockchain na ginawa ni Ginoong Charles Hoskinson, isa po sa mga co-founders ng Ethereum. Ang layunin po ng Cardano ay magbigay ng isang scalable at saka environment-friendly na blockchain platform para sa smart contracts at saka decentralized applications. Sa kasalukuyan ay mayroong pong mahigit $31.4 billion na halaga ng ADA sa sirkulasyon at isa po ito sa pinakamalaking cryptocurrency sa market. Matapos po ang announcement ni Pangulong Trump, lumundag po ng higit sa 70% ang presyo ni ADA. Patunay na malaki po ang epekto ng balitang ito sa crypto market. At ang pang-apat ay si Bitcoin. Siyempre, hindi po mawawala sa listahan si Bitcoin, ang kauna-unahang cryptocurrency at itinuturing na digital gold. Simula po nung ma-launch ito noong taong 2009 ni Satoshi Nakamoto, patuloy po itong lumalaki at kasalukuyang may market capitalization na mahigit $1.7 trillion. Noong taong 2024, isa po sa mga dahilan ng muling pagsigla ni Bitcoin ay ang desisyon ng US SEC na payagan po itong maisama sa Exchange Traded Funds or ETF na lalong nagpatibay sa posisyon nito bilang isang mainam na investment. At ang panglima ay si Ethereum. Si Ethereum naman ay pangalawa sa pinakamalaking cryptocurrency sa mundo. Ito ay hindi lamang isang digital currency kundi isang buong ecosystem para sa decentralized finance or DeFi, smart contracts at iba pang blockchain applications.
Maging ang sariling crypto project ni Pangulong Trump, ang World Liberty Financial, ay gumagamit po ng Ethereum blockchain para sa kanilang digital tokens. Ang Ethereum ay mahalagang bahagi po ng kasalukuyang financial revolution sa blockchain, kaya't hindi rin nakakapagtaka kung bakit ito napili bilang bahagi ng digital reserve. Ngayon ay bakit po gusto ni Pangulong Trump na magkaroon ng crypto reserve ang US? Meron po tayong tatlong posibleng dahilan kung bakit. At ang una ay ang pagprotekta sa ekonomiya laban sa inflation. Dahil ang mga cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin ay may limitadong supply, maaaring gamitin ito bilang hedge laban sa inflation. Pangalawa ay ang pagpapalakas po ng posisyon ng US sa global crypto market. Sa pamamagitan po ng pag-hold ng crypto assets, maaaring tiyakin ng Amerika na mananatili silang may control sa lumalawak na industriya ng digital finance. At ang pangatlo ay pagkakaroon ng mas malaking leverage sa blockchain-based financial systems. Dahil maraming bansa ang unti-unting tumatanggap ng blockchain technology, ang hakbang na ito ay maaaring isang paraan para manatiling nangunguna ang US sa larangan ng digital finance. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Malaki po ang magiging epekto nito para sa atin na may hawak ng alinman sa 5 cryptocurrencies na ito. Una, dahil pinili po ng US President ang mga tokens na ito, maaaring tumaas ang tiwala ng global investors na maaari pong magresulta sa mas mataas na demand at presyo. Kung may hawak ka ng alinman sa mga ito, posibleng makita mo ang paglago ng iyong investment. Pangalawa, mas magiging mainstream po ang crypto sa mga darating na taon, lalo na kung ang iba pang bansa ay susunod po sa yapak ng Amerika sa pag-hold ng crypto bilang reserve asset. Mas maraming regulasyon ang maaring ipatupad na maaari pong magbigay ng proteksyon sa mga investors, pero maaring magdulot din ng bagong hamon sa pag-trade. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay mahalaga pong maging updated tayo sa mga galaw ng malalaking bansa pagdating sa crypto investments. Kung hawak mo ang alinman sa 5 cryptocurrencies na ito, maaring magandang balita ito para sa iyong portfolio. Ngunit tandaan, ang crypto market ay volatile at maraming maaaring mangyari sa hinaharap. Kaya't lagi pong mag-research, manatiling maingat sa iyong investments at huwag pong kalimutang mag-diversify. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.